Oh, good morning po mga kababayan ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel. Ang inyong pong lingkod. So today is November 13 na 2025 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Calamansi, Barangay Simbo Street, Simbo 2323 sa may Simbo Taguig po to. Simbo Taguig at dadalhin po natin yan sa may The Grand Wing, Newport Boulevard, Barangay 183, Pasay. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti po pang nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. At samantala, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area. Ang isa rin na namin nakita dito sa mga CLDC na unang napasa na, hindi po kasama yung climate change. Yun na kanilang mga plano. Ngayon, na-realize natin ang laki ng impact ng climate doon sa pagbaplano. At doon makikita anong area dapat tayuan, anong area lang pwede payagan tayuan. Yun ang nakita rin natin na kakulangan sa mga lumang mga plano na. So, itong CLUP dapat climate may adaptation na ng climate change. Tapos, meron din tayong incorporation ng climate disaster risk assessment. Ano po itong risk assessment? To make sure na identify natin ano yung mga problema at iwasan yung mga problema. Opo. So, bali itong mga policies na po ito, sir, no? Or like, yung mga technical assistance under the regulations and guidelines, pwede na po itong, kumbaga, i-amend or baguhin na po ng DSUD. Kasi especially na nag-a-adapt po tayo sa climate change. Opo, actually, nagsisimula po yan sa local government natin, na mandato ng batas na ina-update nila kanilang CLUP. Unfortunately, hindi lahat ng mga municipalities sa ating cities ay updated na. So, ang DSUD nag-decide na i-reinforce itong tulungan natin within the national government sa yung local government. Ito lang, inamin lang natin ang sinasabi ng CLUC, the USEC, ay ang comprehensive land use plan. Ito yung, ano to, Kasi may mga zoning yan ordinances, na isa sa alang-alang ng ating mga LGU. Pero USEC, ito ay mga private developers ba? Ay sumasanggulit din or kailangan din makipag-ugnayan sa DSUD at syempre sa ating local government. Generally, ang interaction ng mga private developers is with the LGU na. Pag na-approve na po yung comprehensive land use plan, yan ang basihan ngayon ng local government petition of permit. So kung merong, let's say, settlement site, ilabag kayo ng residential area, punta sila sa local government, i-review ngayon ng local government yung specific area na in-applyan ng developer against kung ano yung dapat na allowed uses. So kung yung allowed uses is residential, papayagan niya, bibigyan niya ng permit ngayon yung developer. Ngayon, kung yung submit ng developer hindi sang-ayon doon sa CLUP, dapat hindi niya bigyan na. Pero dapat maalam ang ating LGU. Opo, meron naman silang meron silang pinapasang ordinansa dyan at may kasamang zoning ordinance. Sa zoning ordinance, by street yan, by area, naka-identify allowed uses. Opo, ito po Yusek, no? Alam po namin na kayo po ay architect by profession. Sabi na pag-usapan natin yung kumbaga nagkaklag na po kasi especially in highly urbanized cities. Nakakatulong po ba ang open spaces? Yes. Opo. Importante yung open spaces kasi all tulong na nagagawa ng open spaces. Number one, kailangan natin ng lungs in the city. Most of the time, confined na tayo sa bahay or sa opisina. Importante, pwede tayong lumabas, mag-enjoy, mag-relax. Or mag-jogging, mag-bisikleta. Yan ang kinaiinitan natin sa sana sa atin meron. Opo. Second, malaki rin ang tulong ng open spaces sa heat reduction. Alam na natin kung walang puno dyan, di ba? Mainit na mainit, di ba? So nakakatulong pag may mga parks tayo kasi nakokontrol yung ating temperature sa lugar na yun. Number 3, nakapag-provide din siya ng water management.
maraming na-absorb niya yung water, excess water, di ba? Normally, pag konkreto yan, pag umulan, cut-off yan, kaya tayo bumabaha. Pero mapapansin natin, kung vegetated yung area, kung green siya, may grass siya, na-absorb niya yung tubig. So, nababawasan din yung pag-spill ng water to areas outside of the... And in a big way, sir, naiwasan po na pagbaha. Yes, malaking tulong ng open spaces pagbawas. Eh, yan ay sa mga itatayo pa lang, no? Parang Oo. paplanuhan. Pero ang sabi nga, di ba, sa Metro Manila, wala na tayong spasyo. Limitado Wala na. na. I mean, kahit nga, kumbaga, hindi na pagplanuhan, di ba? Wala rin tayong magandang drainage system. Di ba? Yes. Oo, so parang cosmetic reforms na lang yung nagagawa. Pero sa mga bagong ginagawang development, sir, sinasaalang-alang na yun, di ba? Ito sa ibang lugar, sa ibang bansa, eh, ang lalaki nung kanilang, di ba? Open spaces. Hindi Oo. pa yun. Yung drainage system. Drainage systems, Yes, opo. asing Opo. laki ng truck, ang pwedeng Opo. pumasok, yung mga ganun flood management, di ba? Opo. Ang concern lang natin sa flood management, hindi natin pwedeng iasa yan sa infrastructure. Kasi pag iasa natin sa infrastructure yan, laging kumbaga naghahabol na lang tayo. Oo. Diba? So dapat simulan natin sa source ng problema. Mhm. So dapat yun ang bigyan natin ng panahon para ayusin yung source ng problema. For example, itong mga bundok natin, malakas ang runoff kasi wala nang absorb, di ba? So pwede tayo mag-start ng reforestation, pwede rin tayo ng water management, i-contain natin yung water dun sa taas, pero hindi nagkakaproblema sa baba. Opo. So pwede tayong magsimula dun sa source. I think importante yun kasi kung lagi tayo naghahabol na lang sa problema, Banking solution na lang siya. Yusek, opo, opo. And at the same time, Yusek, ang tanong ko lang po, ito pong technical assistance, pwede na pong mas ma-elaborate pa po, no, para talagang pasok sa bitukan ng mga Pilipino. Paano po So, ito? wala yung mga biktima ngayon. Opo, to LGUs, to the citizens. Paano po yung concrete actions po dito? Okay, una, yung pag-prepare ng plano, medyo may technical siya, kaya yung iba hindi ko kung hindi sila expert in that area, so pwede kami mag-provide ng training sa kanila. Pangalawa, part ng aming activity dito sa training, people's participation. Kasi dapat ang pagpuplano natin, hindi lang yung government nagpaplano. Dapat ma-involve natin yung mga citizen natin. Kasi alam nila yung problema eh. Sometimes, myopic yung perception ng government. Hindi natin pwedeng puwersa na tayo lang ang nakakalam dahil sila ang naapektuhan. So yung experience nila makakatulong sa atin kasi malalaman natin para ma-solve natin ano yung problema nila. So dapat ma-involve sila dito sa pag-prepare ng plano natin. How should we start, Yusek? Sabihin po natin, isang example po. Okay. Ang plano natin dapat yan ma-identify ano yung mga profile ng isang area. Yan i-identify natin different environmental profiles, different infrastructure profiles, and then ano yung economic profile din. Bakit economic? Kasi siyempre meron dyan for the rich and then for the poor, di ba? Hindi naman pwedeng, hindi natin tingnan ano yung realidad sa iba. So we should identify that, the profile. From the profile, we now look into the various considerations. Number one, yung climate change and disaster risk assessment. Doon natin makikita naman kung ano yung area ang vulnerable to this impact ng climate. Tulad nung nangyari sa Cebu, alam natin na yung uplands natin marami ng settlement. So expect na dyan mas maraming bababa ng mabilis. So yun naman ang second part. Tingnan natin. So we should know na kung gano'n ang nangyayari, iwasan natin yung settlement na malapit doon. Diba? So by understanding yung situation, yung profile doon, makakapaggawa tayo ng plano to evade itong problema na ito. At kung may similar na ganong lugar din, di ba? Ngayon pa lang, Ma-apply. oo, ma-apply na, ay, parang pareho yan. Di ba? Ganyan din sa amin doon. Pero Yusek, crucial dito ang LGU, di ba? Kasi nasa kanilang enforcement. Yes, that's correct. Pagpaplano at saka pag-enforce ay nasa LGU, kami tutulong lang. Opo. Pero ang importante din, may ma-involve sa kanila, hindi lang LGU, but interdependency between LGUs. Kasi pagdating ng sakuna, ng bagyo, ng ulan, walang political boundaries kasi yan eh. Oo, Lahat lahat ng- yan. Lahat. Cebu, di ba? Pagbaba ng tubig sa bundok, hindi naman necessary. Hindi lang Kahit ang sino correct, ba oo, nagataan kahit sino, yan? opo, So, opo. kailangan din mag-usap yung mga cities kasi kunyari nagsimula yung problema sa isang area pero yung outfall naman in another city
sila. Opo. Pag hindi sila nag-uusap, magkakaproblema pa. Syempre tumataas dyan yung corruption. Yun na nga, kaya crucial ang LGU. Kasi nga, sabihin mo, bawal na, pero alam mo na, pwede namang... Hindi, pero dito lalabas yung governance ng ating Yes. LGU. And I believe strongly na marami pa rin naman tayo magagaling at maayos na yan. And dito tayo, we're counting on their support to lead their constituents to that proper guidance Opo. na kailangan. Opo, pihit lang po ako, Yusek, as we wrap up, meron po bang loans ngayon para po sa mga kababayan natin, especially kapag yung kanila pong mga kabahayan inasira dahil po sa mga bagyo? At Okay. saka, yun nga, at siguro ba natin na lahat na, diba, at least yung mga tinatayo ngayon, yung mga government housing, ay, Climate kumbaga, resilient. Oo, Opo, ligtas opo. sa ating Opo. mga kababayan. Okay, first nagbigay ng instruction na ating kalihim last week sa mga key shelter agencies natin, ang National Home Mortgage Finance Corporation, ang Social Housing Finance Corporation, ang Pag-ibig, tsaka ang NHA na magkaroon ng moratorium sa areas affected nitong flooding, tsaka ng earthquake, tsaka yung mga ganong similar incidences. No? So, those families na may outstanding loan, for at least 1 month, may moratorium in the payment. So, pwede muna sila hindi magbayad, tapos i-delay ngayon ng yung pagbayad after the 1 month. And during this period, wala pong idadagdag na interest or penalty. This is to give them time to recover muna before they start repaying again yung loan nila. Pangalawa, yung mga plans natin, sinasama na po natin, they-require na ngayon na lahat ng mga plano natin dapat resilient, climate resilient. No? So, kasama na yan sa pag-design. In fact, let's say ang NHA, yung mga standards nila sa mga houses nila, kung yung consider na nila, iba ang design ordinarily in an area, but in the eastern seaboard where perennially nagkakaroon typhoon, iba rin yung design. So, sinasama na nila yun sa design. Meron na po tayong gano'n. Alright. So maraming salamat po muli kay Yusek Henria. Pero before we let you go, Yusek, kung sakali pong gusto pong dumulog ng ating mga kababayan sa inyong pong ahensya, sige po, pwede po sila bigyan ng mensahe. Yes, thank you very much po. Inayahan po namin ang mga local governments to coordinate with us. No? Meron po kaming 16 regional offices around the country, and they stand ready to help you in whatever requirement ng local government, including yung provincial government. No? So please feel free to contact us. Meron po kami listahan sa aming website kung sino ang kukontakin tsaka ano yung numbers para mabilis po nila makontak. Alright. Alright. Maraming salamat, Senior Undersecretary Henry Yap ng Department of Human Settlement and Urban Development. Thank you. Yusek, thank you po. Balik po kayo. Alright, ang oras po, 11:31. Magbabalik po ang aming programa dito po sa TCMM Ating Patrol sa Iskweta. Magbabalik ang nagsiservisyo linya ko sa TCMM Radio Patrol sa Istreta. Basta AM DZMM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pias. Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Visit www.tagcore.ph/regulatory. Keep it fun at tagcore.ph. Responsible gaming at tagcore.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Christmas is here again. Mga kapamilya, ito na. Babalik na lang po tayo mamaya ng Para sa tempo. pinakamalaking Pwede po silang ma-showcase yung gamit ng robot ngayon. So, ang ating pong mga participants ay hindi lamang po local government units or business or the MSMEs, pati po estudyante. Pati rin po mga academics at pag makikita naman po ng USC Bank na maganda po yung kanilang mga produkto, ay tinutulungan po natin sila. Halimbawa po, yung isang technology po, yung ating tinatawag na protocol, nag-drying, drying facility. Yan po ay pinupost na rin po namin for commercialization. At gusto lang po yan ng ating mga local government units, particularly po sa maliliit po na farmers po natin who cannot afford really to buy po malalaking dryer. Where's in your daughter ng ating investor, yung pong ating double bond. Marami na po kami ito pag
mga technologies po na pinupush on the ground para po sila po ay magsimulan. So, hindi po sila, kumbaga, napapabayaan din po ng DSP, particularly through the TAPI or the Technology Application Promotion Institute. And then po may pangangailangan din po sila for IT, mga ganun po. Tumulong din po ang DSP sa kanila. Alright, okay. Pang-uwi na lang po, kailan po ito? Ito pong NSTW. Okay, this will be conducted po from November 18 until November 21 po. Ito dalawang week of Alright, so maraming salamat po kay Dr. Ines Tabaog, siya po ang Regional Director ng DOST Region 1. Thank you po at ingat po kayo. Maraming salamat po. Bago po tayo magtapos, meron pong report si Christian Bascones ng PRTV News Manila. Christian. Yes, Mix, 37 individual ang nasa listahan ng mga ahas ng pamahalaan ng pinag-iisan at ng mga bata-bata, mga contractors at ating DPWH officials. Hindi na aakunan ng pagpapalabas ng kulungan ang mga nasa ng mga nabayan ng pagpapalabas project. Pagtitiyak yan ang mga nasulira ng mga nasulira sa puso at sa puso. Wait. 打片不要烧给。 Magandang tanghali na doon, Visayas at Mindanao. Ako po si Rica Lato. At sa detalye ng headlines ngayon. Umakit na sa apat ang namatay sa landslide sa pagkalasa ng pagtukuhan sa Nueva Vizcaya. Pakisabi sa kastelang detalye po ng balita ito mula sa Nueva Vizcaya at ni Harriet Julio Harriet. Rika, nasa early stage of decomposition o naaagnas na ang bangkay ng 35 taong gulang na magsasaka ng mahukay sa kubong na tabunan ng gumuhong lupa sa barangay. 而且这个毛的人绝交啊，你真做人。 So, na-drop na natin sila. So, maraming salamat po sa pananood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam po muna pansamantala at tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po.